Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ay pagpagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan kundi ikaw, ang pagluhog namin sa iyong pagbigyan, sapagat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mapagbigyan kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan. Pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan. At 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagila-gilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay. Inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika. At pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai at ng mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lulan ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Elias ay madalas ng ipo-ipo, ang diwa niya ay minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari, at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya. Walang gawaing hindi niya makayang gawin. At nang namatay, pati bangkay niya'y nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala. Ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya'y kahanga-hanga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari. Magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat.
Sa unahan niya'y apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig. Kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw, parang pagkit, sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Lahat sila'y sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, may hiya sa kanilang paghahambog na mainam. Ang Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang iyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghahari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng iyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ang tema ng ating pagbasa at ng Ebanghelyo ngayong araw na ito ay prayer, panalangin. Mga kapatid, kamusta po ang inyong espiritualidad? Naroon na po ba tayo sa malalim na ugnayan natin sa Diyos? O naroon pa rin po ba tayo sa lagi na lang tayong hiling? O inahanap natin ang healing? Saan po tayo dito? Healing o hiling? Magkaiba po yun ha. Healing, kagalingan. Hiling, paghingi. Saan po tayo dito? No? Kaya mga kapatid, kung titingnan po natin sa ating Ebanghelyo ngayong araw na ito, ipinapaliwanag sa atin ngayon kung paano tayo magdasal. No, kaya ako po tinatanong sa inyo kung nasa healing po kayo o hiling. Kaya maganda po na ipaalala po natin sa ating sarili mga kapatid na ito po ang model on how we pray. No, unang-una pa lamang, Ama naming makapangyarihan. You already recognize the presence of God. No? Ama. Kung tinatawag mo na Ama ang Diyos, wala naman po sigurong pababayaan ng Ama ang kanyang anak. No? At kung titingnan din po natin mga kapatid, ang pagdarasal o prayer ay isang pakikipag-ugnayan o relasyon natin sa Diyos. Ngayon mga kapatid, how do you pray?
Paano kayo magdasal? No? Kung titingnan po natin, no, sa ating buhay, minsan ay lumalapit lamang tayo, nagdarasal lang tayo sa Diyos kapag meron tayong hinihiling. No? Lalong-lalo na kapag may problema tayo, lalong-lalo na kapag meron na tayong malubhang sakit. Mga kapatid, isang bagay din po, malinaw po sa example ng prayer na ibinigay po sa atin. No? Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Paghingi. No? Ito, sinasabi pa lamang po na minsan, kung titingnan din po natin, na ito po yung inaatake sa ating mga Katoliko, na paulit-ulit daw po tayo sa ating pagdarasal. My dear brothers and sisters, kung titingnan din po natin, ito na po yung sinasabi. Ang dasal po nating Ama namin, Aba, Ginoong Maria at luwalhati ay naaayon sa sacred scripture sa Biblia. Hindi po nauunawaan ng mga ibang sekta on how we pray. At malinaw din po sa sinabi sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, direct to the point. Sabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin sa Diyos. Wala nang ibang salita pa. Sapagkat kung meron kang relasyon sa Diyos, na you recognize the presence of God in yourself, alam na kung ano yung gusto mo. Na kahit di ka pa lumalapit sa Kanya, alam na niya. Alam na ng Diyos ang kailangan po natin. Kaya mga kapatid, na sana sa ating buhay ngayon, at titignan po natin, at pagninilayan po natin, ang kalooban ng Diyos para sa atin. No? At isang bagay din po mga kapatid, sa yugto ng ating buhay, sa pagdagdag ng edad natin, taon-taon, ay meron na dapat tayong ugnayan sa Diyos. Hindi lamang po tayo makikipag-ugnayan sa Diyos kung hirap na po tayo. Makipag-ugnayan na tayo agad. Even sa maliliit na bagay, you need to pray. You need to thank God. Pasalamatan natin ng Diyos sa mga maliliit. Alam po natin, hinahanap po natin palagi ay yung malaki. Lalong-lalo na ang material na bagay. No? Kaya mga kapatid, yung mga kasama ninyo sa bahay, sa komunidad, yan ay biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo. Na kahit minsan ay pasaway, biyaya pa rin ng Diyos sa inyo yan. Na tinuturuan kayo ng Diyos. No? Kaya mga kapatid, na sana po sa tagpo ng ating buhay, maunawaan po natin ang presensya ng Diyos sa atin. Maunawaan po natin kung bakit tayo binibigyan na ganito ng Diyos. The blessing that God gave us to us is because we need to use that para mamold din ang ibang tao na magkaroon din sila ng ugnayan. Maging instrumento tayo at turuan natin ang bawat isa kung paano magdasal, kung paano makipagrelasyon sa Diyos. So mga kapatid, nasaan na kayo ng tagpo ng inyong buhay? Nasaan na kaya ang pakikipag-ugnayan nyo sa buhay? At kung titingnan din po natin at the end of the day ng ating buhay, haharap tayong lahat at tatanungin tayo ng Diyos, ano ang nagawa mo sa mundong lupa? Anong nagawa mo sa iyong kapwa-tao? Ikaw ba ay naging maramot? Ikaw ba ay marunong magbigay? At ngayon mga kapatid, sa tagpo ng ating Ebanghelyo ngayong araw na ito, ano yung hamon po para sa atin? Ang hamon po para sa atin ng Ebanghelyo, how do you relate to Jesus? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre,
Pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso, pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahin natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginagawa mong may angking katauhan na dapat pakhanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ng maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat,
sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig at ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pandapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kaninis-nisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligsaming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo na makaparang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humahay kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.